Ako ang Kuya E. Kumusta kayo? Magandang araw po sa inyong lahat at muli po. Welcome po dito sa inyong paboritong programa. Dear Kuya E, magandang araw o gabi sa iyo at sa mga tagapakinig mo. Itago nyo na lang po ako sa pangalang Den. Isa po ako sa palaging naghihintay ng mga uploads mo sa YouTube at sa ganda ng pagkakakwento mo sa mga story nila ay nagpasya akong magbahagi rin ng aking kwento. Bukod sa napakaganda ng boses mo, napakasuwabe nitong pakinggan. Bata pa lang ako ay alam ko na may iba sa akin. Yes, Kuya E, hindi po ako straight pero hanggang ngayon ay nagtatago pa rin ng pagkatao. Laking probinsya ako kaya expected na yung lugar namin ay lugar ng mga conservative na tao. Nagkaroon po ako ng girlfriend nung high school pero hindi nagtagal, gusto niya na magsama na kami at bumuo ng pamilya. Bukod sa laki ako sa hirap ng buhay, alam ko po na hindi ko pa kayang bumuo ng pamilya. Ayaw ko po na pumasok sa ganong sitwasyon na walang paghahanda. Kaya pinili kong magpatuloy ng pag-aaral at hiwalayan siya. Ngayong taon, 28 years old na ako at nagbabalak ng bumuo ng pamilya para na rin mapagbigyan ko ang hiling ng aking magulang. Isa na ako ngayon na engineer at nagtatrabaho sa isang maliit na construction company. Pinangako ko sa sarili ko na wala akong pagsisisihan balang araw kaya sinubukan ko ang mga bagay na gusto kong maranasan mismo tulad ng aking kabataan. Una po dyan ay ang pagpapari. Kuya E, napakaganda ng buhay sa loob ng seminaryo. Bukod sa napakasimple ng pamumuhay, napakatahimik at napakapayapa ng kapaligiran. Isama mo pa yung mga seminaristang walang ginawa kundi magpatawa. Dahil gusto ko ring maranasan ang isang tao sa loob ko, sinubukan ko ring pumasok sa Yellow App pero hindi ako naka-open. Kaya sa FB na lang ako naghanap. Marami akong nakilala o nakachat pero hanggang doon lang yon, Kuya E. Lahat na yata ng kamatch ko ay niyayaya ko maging jowa at pagkatapos hindi na ako magpaparamdam. Ganun ako kaloko, Kuya E. Lagi kasing umaabot sa point na kinokontrol na nila ako at nagpasyang i-delete na lang ang profile ko doon. Dahil nga sa kagustuhan kong maranasan ang bagay na yon, pumasok ulit ako, Kuya E, sa dating site na yon hanggang sa nakilala ko ang taong nakauna sa akin na itago natin sa pangalang Miggy. Yes, Kuya E, sa daming babae at bakla na gustong matikman ako ay siya ang naka-jackpot. Sakto lang ang katawan ko, medyo may katangkaran. Naging moreno dahil sa init ng araw pag nagtatrabaho at may apil, sabi nila. Siya naman ay nasa mid-30s na at hiwalay sa asawa at may 2 anak. Yung isa nasa kanyang pangangalaga. Halos parehas ang aming pinagdadaanan nung kabataan kaya madali akong napalagay sa kanya. Hindi kami pareho, mahilig bumili ng kung ano-ano. Hindi rin ako mahilig magbigay ng kung ano-ano. Yes, Kuya E, inaamin kong kuripot ako. Gusto ko po kasing mag-ipon at hindi magsayang ng pera. Unang karanasan namin, pareho sa lalaki, masyado kaming mael sa chat pero nung nag-meet na kami ay halos tameme kami pareho. Pumasok kami sa isang malamig na lugar at doon, Kuya E, ay naganap sa unang pagkakataon. Mapusok, Kuya E, ang nangyari. Ang problema nga lang ay hindi siya matayuan. Kaya ako na lang ang
tinrabaho niya. Sinubukan naming pumasok kahit walang proteksyon pero hindi kami makapasok pareho. Sobrang masikip ang lagusan pareho kaya lantak ang huling opsyon at yun ang pinakaunang pagkakataon ko na lumantak. Ako naman, Kuya E, ay nakatayo lang ang Paps pero hindi makasabog. Nakikiliti at naiilang ako sa kanya, Kuya E, habang nilalantakan niya yung Paps ko. Kaya nagpasya na kami pareho na itigil na lang at mahiga ng magkayakap habang tawang-tawa sa ginagawa namin. Para kaming mag-asawa, Kuya E, habang nagkikwentuhan. Nagtapat ako sa kanya, Kuya E, na experience lang ang habol ko. Ganon din siya, Kuya E. Sabi niya, hindi niya raw kaya na mapabayaan ang anak niya at natatakot siyang iwan ulit. Kaya nagpasya kami na ganun lang ang setup namin. Parang magtropa sa labas pero mag-asawa naman kapag kami na lang ang magkasama. Sa pangalawang pagkakataon, Kuya E, ay sinubukan namin ulit. This time, wala lang ilangan. Mapusok ulit ang naging tagpo hanggang sa napagpasyahan naming magbaligtaran. Doon na nga, Kuya E, sumabog ang bulkan. Nauna po siya at sumunod naman ako kalaunan. Sa unang pagkakataon, nakapagpalabas ako ng maraming gatas. Ganon din siya, Kuya E. Habang nilalantakan ko ay biglang bumuluwak ang katas at nalasahan ko sa unang pagkakataon iyon. Manamis-namis nga, Kuya E, pero hindi maganda ang amoy. Dinura ko sa sink yung kaunting katas sa bibig ko at nagmumog na rin dahil hindi ko matiis yung amoy nun. Pagkatapos namin na makatapos ay pareho na nagkwentuhan muna habang magkayakap na nakahiga. Para kaming bagong kasal nung time na yon at inaamin ko na hinangad kong magkaroon pa sana ng mas mahabang oras. Maraming nagpaparamdam sa akin hanggang ngayon, Kuya E. Gusto nilang makidigma pero hindi ko na yun pinansin. Nagpasya na ako na siya na lang ang lalaking gagawa sa akin ng ganon at siya lang din ang lalantakan ko. Wala na pong iba. Ganon po siya kamahal at ganon ko siya kamahal at ganon po ang paggalang ko sa reputasyon namin. Siya po ang nagsabi sa akin na ako lang ang nilantakan niya pero hindi po ako sigurado kung ako lang hanggang dulo. Sa mga nangyari sa buhay ko, Kuya E, wala akong pinagsisisihan. Kahit pa malaman ng pamilya ko or ng future wife ko, kalaunan ay hindi ko yun ipagkakaila. Isang napakagandang alaala at karanasan. Sakali mang mabigyan ako ng pagkakataong bumuo ng pamilya ay masasabi ko na handa na ako. Sakali mang marinig ito ni Miggy, nais ko lang pong ipaalam sa kanya na nakaukit na siya sa puso ko. Sa unang pagkakataon ay nahulog ang loob ko sa isang lalaki at hindi na yon mawawala. Kahit hindi man kami sa huli, mamahalin ko pa rin siya hanggang sa huling hininga ko. Wala akong balak itago yun sa future wife ko at yun na rin ang magiging basis ko sa babae kung tatanggapin niya ako habang buhay sa kabila ng mga karanasan ko habang naglalakbay dito sa mundo. Hanggang dito na lamang po, Kuya E, at pasensya na po kung medyo maiksi ang aking kwento. Nais ko na lamang pong ibahagi bilang patunay na hindi ako nagsisisi sa aking pasya. Den. Maganda yung istorya ni Den, no? Pero yun, nakakatuwa lang kasi yung sa kanyang magiging future wife, yun yung magiging basihan niya. So, pag sinabi niya yung katotohanan, so maganda rin naman, kumbaga, yung katotohanan. Pero, if ever man, pwede, paano ba? Kasi parang, di ba, mga usual, alam mo naman yung mga babae, pwede mo rin naman siguro na wag mo na rin sabihin sa kanya kasi, napakatagal na rin naman mga nangyari yun. Ngayon, kung hindi ka na rin naman mga nagjowa pa o may balak pang gumanon o
lumandi or something, or 'di ba? Wala na rin naman sa yun. Pwedeng hindi mo na rin naman sabihin. Pero yun, hindi naman natin ikaw mapapayuhan o hindi naman masisisi kung gusto mo ring sabihin dahil gusto mo talaga na maging basehan yun na pagtanggap sa'yo ng isang babae yung pagsasabi mo ng katotohanan, no? Maraming salamat sa iyo din na medyo lang, may pahapyaw lang ako, natatawa ako, may nabasa akong comment na puro papuri daw. So ang sinagot ko sa kanya, nakakatamad na raw dahil puro papuri. Wala naman ako magagawa dahil binabasa ko lang yung letter sa umpisa. So may mga pumupuri ng konti sa boses ko. So ngayon kung natatamad na kayong makinig, Diyos ko, alam nyo ba, napakasimple lang ng buhay. So, wag na kayo makinig dito kung ganun lang naman pala, di ba? Kung tinatamad kayo, ganun lang naman yun. Napakabdali-dali lang naman ang bawat bagay. Anyways, maraming salamat pa rin sa lahat ng patuloy na sumusubaybay, sumusuporta dito po sa inyong paboritong programa. Maraming salamat po sa inyong lahat.